Naranasan mo na bang balikan ang isang pagkakaibigan, relasyon o isang sitwasyon sa trabaho at napatanong ka sa sarili mo, paano ako umabot sa puntong tiniis ko to ng napakatagal? Sa simula parang normal lang ang lahat. Marahil magiliw sila. Marahil mukhang sila ay hindi nauunawaan ng iba. Marahil parang tunay nilang pinahalagahan ang iyong kabaitan at pag-unawa. Pero sa paglipas ng panahon, nagbago ang lahat. Naging nakakapagod ang mga pag-uusap. Nagsimula kang mag-ingat sa bawat salitang bibitawan mo. Parang nauubos ang iyong enerhiya tuwing nakakasalamuha mo sila. At kahit na nagbibigay ka ng sobra sa iyong sarili, palagi ka pa rin nakadarama ng guilt, kakulangan o responsibilidad sa mga problemang hindi naman ikaw ang may gawa. Kung pamilyar ito sa iyo, hindi ka nag-iisa. Maraming introvert ang paulit-ulit na naaakit sa mga toxic na tao sa kanilang buhay. Hindi dahil sila ay mahina, hindi dahil hindi nila kayang makilala ang manipulasyon, at lalong hindi dahil nararapat silang tratuhin ng masama. Mas komplikado ang katotohanan. Ang mga introvert ay madalas may mga katangiang nagpapaganda sa kanila bilang tao. Sila ay maingat na listener, sila ay matyaga, sila ay empathetic, sila ay tunay na may malasakit sa damdamin ng iba. Madalas silang nag-iisip bago magsalita at sinusubukang unawain ang sitwasyon mula sa iba't ibang pananaw bago humusga. Magandang katangian ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nakikita ng mga toxic na tao bilang strength. Nakikita nila ito bilang pagkakataon. Habang ang mga healthy na tao ay pinahahalagahan ang kabaitan, inaabuso ito ng mga toxic na tao. Habang ang mga healthy na tao ay nirerespeto ang pasensya, sinasamantala ito ng mga toxic na tao. At habang ang mga healthy na tao ay pinahahalagahan ang pag-unawa, ginagamit ito ng mga toxic na tao para takasan ang pananagutan. Ang nakakapanghinayang na bahagi ay hindi madalas sinasadyang ginagawa ng mga introvert ang pag-akit sa mga toxic na tao. Sa katunayan, maraming ugaling nagdadala sa kanila sa ganitong sitwasyon ay nagmumula sa mabuting intensyon. Ang pagnanais tumulong, ang pagnanais iwasang makasakit ng iba, ang pagnanais mapanatili ang kapayapaan, at ang pagnanais makita ang mabuti sa ibang tao. Ngunit kapag ang mga katangiang ito ay walang tamang hangganan, maaari silang maging daan para sa mga taong higit na kumukuha kaysa nagbibigay. May mga karaniwang pagkakamali ang mga introvert na hindi sinasadyang nag-aakit ng mga toxic na tao. Tara, tuklasin natin kung paano makakatulong ang pagkilala sa mga patterns na ito para protektahan ang iyong kapayapaan, enerhiya at emosyonal na kalagayan. Number 1. Pagkakamali sa pag-intindi na ang walang hanggang empatiya ay emosyonal na responsibilidad. Isa sa pinakamalakas na katangian ng mga introvert ay ang kanilang kakayahang umunawa ng emosyon. Maraming introvert ang natural na nakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Nararamdaman nila ang tensyon sa isang silid. Naririnig nila ang lungkot na nakatago sa likod ng ngiti. Madalas nilang napapansin kapag may taong may pinagdadaanan bago pa man ito mapansin ng iba. Dahil sa ganitong emosyonal na kamalayan, ang mga introvert ay madalas nagiging taong nilalapitan kapag may problema ang iba. Sa simula, ito ay makahulugan. Masarap sa pakiramdam ang tumulong. Mahalaga ang pagsuporta sa mga kaibigan. Ang pagiging taong mapagkakatiwalaan ay nagbibigay ng halaga. Ngunit ang ugali na ito ay maaaring dahan-dahang maging bitag. Ang mga toxic na tao ay biyasa sa paghahanap ng mga taong nakakaramdam ng responsibilidad sa emosyon ng iba. Madalas nilang ipinapakita ang sarili bilang palaging biktima. Walang kasalanan ang kanilang pananaw. Lahat ng pagkabigo sa relasyon ay kasalanan ng iba. Lahat ng problema sa trabaho ay dahil sa ibang tao. Lahat ng issue ay may panlabas na dahilan. At dahil natural na empathetic ang mga introvert, madalas silang sumasagot ng pag-unawa imbes na pagdududa. Iniisip nila, baka kailangan lang nila ng taong makikinig talaga. Kaya nakikinig sila. Sa loob ng ilang oras, sa loob ng ilang buwan, sa loob ng ilang taon. Dahan-dahang nagiging one-sided ang relasyon. Ang introvert ay nagiging parang tapunan lang ng emosyon ng iba. Bawat krisis ay nagiging kanila ring responsibilidad. Bawat problema ay napupunta sa kanilang balikat. Bawat emosyonal na bagyo ay parang kailangan nilang ayusin.
Samantala, ang kanilang mga sariling pangangailangan ay napapabayaan na. Ang mga toxic na tao ay humihingi ng suporta, ngunit bihirang magbigay nito. Humihingi sila ng pag-unawa, ngunit hindi ito ibinabalik. Humihingi sila ng empatiya, ngunit hindi sila nagbibigay ng kapalit. Nagiging emosyonal na nakakapagod ang relasyon. Narito ang mahalagang katotohanan na kailangang marinig ng maraming introvert. Hindi mo responsibilidad ang iligtas ang ibang tao. Hindi mo obligasyong buhatin ang problemang hindi sa'yo. Maaari kang magmahal at magmalasakit nang hindi nagiging tagapasan ng emosyon ng iba. Ang healthy na mga tao ay pinapahalagahan ng suporta. Ang toxic na mga tao naman ay hinihingi lang ito. Ang mga healthy ay naghahanap ng solusyon. Ang mga toxic ay naghahanap ng walang katapusang awa. Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay makakapagligtas sa iyo mula sa maraming taon ng emosyonal na pagod. Ang empatiya ay isang biyaya, ngunit kapag ito ay naging responsibilidad para sa buong emosyonal na buhay ng ibang tao, humihinto ito sa pagiging malusog. At alam ng mga toxic na tao kung paano burahin ang boundary na yon. Number 2, pag-iwas sa mga alitan hanggat maaari. Maraming introvert ang ayaw sa mga konfrontasyon, hindi dahil sila ay natatakot, hindi dahil hindi nila kaya, kundi dahil nakakapagod ang mga alitan. Nakakaubos ng enerhiya ang mga argumento, nakaka-stress ang mga drama, nakakapagod ang mga konfrontasyon. Dahil dito maraming introvert ang nasasanay na iwasan ang mga alitan hanggat maaari. Sa kasabaang palad, ang mga toxic na tao ay umuunlad sa mga lugar kung saan walang kumokontra sa kanila. Isipin ng isang taong paulit-ulit na lumalabag sa iyong mga hangganan. Marahil palagi ka nilang ini-interrupt, marahil may mga banayad silang panlalait, marahil palagi silang nanghihiram at hindi nagbabalik, marahil paulit-ulit nilang sinasayang ang iyong oras. Bawat insidente ay nakakaabala. Ngunit imbis na harapin mo ito, sinasabi mo lang sa sarili mo, hindi naman ganoon kalaki ang problema. Ayokong magkaroon ng tensyon. Baka OA lang ako. Kaya nananahimik ka. Napapansin ito ng mga toxic na tao. Sinasadya man o hindi, natututo sila ng isang mahalagang aral. Walang kapalit ang paglabag sa mga hangganan mo. Kapag natutunan ng isang tao na maaari silang lumampas sa linya ng walang mga consequences, kadalasan ay lalo pa nila itong itutulak. Ang nagsimula bilang maliit na kawalan ng respeto ay nagiging isang malaking kawalan ng respeto. Hindi dahil biglang naging mas masama yung toxic na tao, kundi dahil ang katahimikan ay kadalasang itinuturing na pagsang-ayon. Maraming introvert ang nag-aakalang ang pag-iwas sa mga alitan ang nagpapanatili ng mga relasyon. Pero sa katotohanan, ang pag-iwas sa mga kinakailangang alitan ang madalas sumisira nito. Ang malulusog na mga relasyon ay nangangailangan ng katapatan. Ang healthy na mga tao ay kayang tumanggap ng maayos na hindi pagkakasundo. Gusto ng ganitong mga tao na malaman kapag may nasaktan sila. Ang mga toxic na tao, gayunpaman, ay umaasa sa iyong pananahimik. Nakikinabang sila kapag hindi ka nagsasalita dahil sa discomfort. Kaya isa sa pinakamahalagang kasanayan na dapat matutunan ng isang introvert ay ang mahinahong komprontasyon. Hindi agresibo, hindi dramatiko, kundi simple at malinaw na komunikasyon. Mga pahayag tulad ng, hindi ako komportable dyan, pakiusap, wag mo akong kausapin ng ganyan. Hindi ito okay para sa akin. Kailangan igalang mo ang hangganang ito. Ang mga simpleng pahayag na ito ay parang filter. Ang healthy na mga tao ay nag-a-adjust. Ang mga toxic na tao naman ay nagagalit. At ang mga reaksyong yon ang magsasabi sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman. Number 3. Pagtingin sa potensyal imbis na sa katotohanan. Ang mga introvert ay madalas malalim mag-isip. Gumugugol sila ng oras sa pagmamasid sa mga tao, pagdinilay sa mga asal, pagsusuri sa mga motibo, at pagtingin sa mga bagay na mas malalim kaysa sa panlabas nitong anyo. Dahil dito nagkakaroon sila ng kakayahang makita ang mga posibilidad sa ibang tao. Madalas nilang napapansin ang mga lakas na hindi pa ganap na nauhubog, ang mga potensyal na hindi pa lumalabas, ang mga mabubuting katangiang natatabunan ng mga kapintasan. Maaari itong maging napakagandang ugali, ngunit maaari rin itong maging mapanganib.
Lalo na kapag ang mga kasangkot ay mga toxic na tao. Ang mga toxic na tao ay madalas nabubuhay sa konsepto ng potensyal. Umaasa sila sa mga pangako, umaasa sila sa mga posibilidad sa hinaharap, umaasa sila sa ideyang balang araw magiging mas mabuti sila kaysa ngayon. Maraming introvert ang naa-attach hindi sa kung ano talaga ang tao, kundi sa kung sino ang maaaring maging sila sa hinaharap. Halimbawa, maaaring hindi inaasahan ang isang tao, pero may talento. Maaaring makasarili siya, pero paminsan-minsan ay nagpapakita siya ng kabutihan. Maaaring manipulative siya, pero may mahirap na pinagdaanan siya nung bata pa. Dahan-dahang bumubuo ang mga introvert ng isang ideal na bersyon ng taong yon. Isang bersyon sa hinaharap, isang better version, yung mas mature, yung mas responsable. At nagsisimula silang mag-invest ng emosyon sa imaginary version na yon. Ang problema, ang relasyon ay nangyayari sa kasalukuyan, hindi sa hinaharap, hindi sa potensyal, hindi sa mga pangako. Mas mahalaga ang realidad kaysa posibilidad. Ang taong palagi nagsisinungaling ay sinungaling. Ang taong palaging nananamantala ay manipulative. Ang taong palaging lumalabag sa mga hangganan ay walang respeto sa mga boundaries. Walang potensyal ang makakapagbura sa mga katotohanan yon. Madalas din sabihin ng mga toxic na tao ang mga bagay na gustong marinig ng mga introvert. Tulad ng, pinagbubuti ko na ang sarili ko. Magiging mas better din ako. Nagbago na ako. Mag-iiba na ang lahat sa pagkakataong ito. Ngunit ang tunay na pagbabago ay may ebidensya, may pattern, may nakikitang pagbabago sa paglipas ng panahon. Madaling sabihin ng mga salita, mahirap ang tunay na pagbabago. Kaya sa susunod na susuriin mo ang ugali ng isang tao, itanong mo ito sa sarili mo. Nakakapit ba ako sa kung sino sila ngayon o sa kung sino ang inaasahan kong magiging sila? Ang tanong na yun ay maaaring makapagligtas sa iyo mula sa maraming toxic na relasyon. Number 4, pag-iipon ng lahat sa loob hanggang sa huli na. Ang mga introvert ay internal magproseso ng buhay. Bago magsalita, nag-iisip muna. Bago mag-react, nagre-reflect muna. Bago magdesisyon, nagsusuri muna. Mahalaga ang ganitong paraan ng pag-iisip, ngunit may kasamang consequence ito. Maraming introvert ang nag-aakalang dahil iniisip nila ang problema sa loob ng kanilang isipan, maaayos na nila ito. Ngunit ang pag-iisip ay hindi katumbas ng komunikasyon. Ganito madalas nagsisimula ang pattern. May nagsabi ng nakakasakit na salita. Napansin ito ng introvert. Ngunit imbes na sabihin, inuulit-ulit nila ito sa isip nila. Sinusuri, tinitignan ng ibang posibleng paliwanag. Iniisip kung masyado lang ba silang sensitive. At sa huli, pinipili nilang wag na lang sabihin. Naiiwan ng issue na hindi nalulutas. May isa pang pangyayari. Muli, nanahimik sila. Hanggang paulit-ulit lang. Habang tumatagal, dahan-dahang naiipon ang frustration sa loob. Sa labas mukhang maayos ang lahat. Ngunit sa loob, lumalaki ang sama ng loob. Maaaring hindi alam ng toxic na tao na may problema. O maaaring alam nila. Ngunit nakikita nilang wala namang consequence ang kanilang ginagawa. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang punto ng pagsabog. Bigla silang lumalayo. Tinatapos ang pagkakaibigan, iniiwan ang relasyon, nagre-resign sa trabaho, pinuputol ang ugnayan, nagugulat ang lahat. Madalas sabihin ng mga toxic na tao, hindi ko alam na may problema pala. Bagamat hindi ito laging totoo, minsan ay totoo ito. Dahil hindi malinaw na naipahayag ng introvert ang kanilang nararamdaman. Isa sa pinakamahalagang aral para sa mga introvert ay ito. Pinipigilan ng komunikasyon ang pagbuo ng sama ng loob. Hindi mo kailangang maghintay na galit ka na. Hindi mo kailangang mag-ipon ng 20 halimbawa. Hindi mo kailangang maubos muna ang emosyon mo. Harapin mo ang issue ng maaga. Harapin mo ito ng mahinahon. Harapin mo ito ng direkta. Ang maliit na pag-uusap ngayon ay mas madaling ayusin kaysa sa malaking pagsabog pagkalipas ng maraming buwan. Ang iyong damdamin ay kailangang marinig bago pa ito maging pagsabog. At number 5, paniniwalang mas mahalaga ang mabait ako kaysa sa mga boundaries.
Marahil ang pinakakaraniwang pagkakamali sa lahat ay ang pagkalito sa pagitan ng kabaitan at pagsasakripisyo sa sarili. Maraming introvert ang lumaki na pinupuri dahil sila ay madaling pakisamahan, handang tumulong, maunawain, at hindi magulo kausap. Sa paglipas ng panahon, nagiging bahagi ng kanilang identity ang pagiging taong hindi nakakaabala sa iba. Kaya nagsasabi sila ng oo kahit hindi ang gusto nila. Tinitiis nila ang mga bagay na hindi nila gusto. Sobra silang nagko-commit. Inuuna nila ang iba kaysa sa kanilang sarili. Sa simula pinupuri sila ng mga tao. Ngunit ang mga toxic na tao ay sinasamantala ito. Dahil ang taong nahihirapang tumanggi ay madaling manipulahin. Alam ng mga toxic kung paano gamitin ang guilt. Alam nila kung paano gamitin ang obligasyon. Alam nila kung paano iparamdam sa isang tao na makasarili sila kahit may makatwirang hangganan lang sila. Ngunit narito ang katotohanan. Hindi magkasalungat ang kabaitan at mga boundaries. Magka-partner sila. Sa katunayan, ang tunay na kabaitan ay nangangailangan ng mga hangganan. Kung walang boundaries, ang kabaitan ay nagiging people-pleasing. Kung walang boundaries, ang pagiging mapagbigay ay nagiging abuso. Kung walang boundaries, ang malasakit ay nauuwi sa burnout. Isipin ang mga pinaka-healthy na tao na nakilala mo. Kadalasan sila ay mabait, sumusuporta, may malasakit, ngunit hindi sila laging available para sa lahat. Hindi nila tinatanggap ang kawalan ng respeto. Hindi nila hinahayaang abusuhin sila paulit-ulit. Marunong silang tumanggi. At dahil doon nananatiling totoo at hindi napipilitan ang kanilang kabaitan. Ang mga boundaries ay hindi pagiging makasarili. Ang mga boundaries ay paraan para maging sustainable ang relasyon. Ang saradong pinto ay hindi nangangahulugang ayaw mo sa bisita. Ibig sabihin lang nito ay ikaw ang pumipili kung sino ang papasok. Ganon din dapat sa iyong emosyonal na buhay. Ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo ay rerespetuhin ang iyong hangganan. Ang mga tao naman na nakikinabang sa kawalan ng hangganan mo ay lalabanan ito. At ang pagkakaibang yon ay mas tungkol sa kanila kaysa sa anumang salita na kaya nilang sabihin. Bihirang magpakilala agad ang mga toxic na tao. Hindi sila dumarating na may mga warning sign na nakasulat sa kanila. Hindi nila sinasabing sila ay manipulative, mapanlamang o emosyonal na nakakapagod. Sa halip, dumarating sila bilang mga taong kailangan ng pangunawa, mga taong kailangan ng pasensya, mga taong kailangan pa ng isa pang pagkakataon. At dahil natural na empathetic ang mga introvert, madalas silang nagiging easy target. Hindi dahil sila ay mahina, kundi dahil ang kanilang pinakamalakas na katangian ay nagiging kahinaan kapag walang hangganan. Ang pasensya na walang boundary ay nagiging pagtanggap. Ang mga taong tunay na karapat-dapat sa iyong buhay ay hindi kailanman hihilingin na isakripisyo mo ang mga hangganan mo para lang manatili sila. Sa sandaling tumigil ka sa pagbibigay ng labis na espasyo sa mga toxic na tao, may magandang mangyayari. Magkakaroon ng puwang para sa mga mas malusog na relasyon, para sa mutual na respeto, para sa tunay na suporta, para sa mga relasyong nagpapalakas imbis na umuubos sa iyo. At higit sa lahat, magkakaroon ka ng puwang para sa kapayapaan na karapat-dapat sa bawat introvert. Ang kapayapaang hindi nagmumula sa pag-iwas sa mga tao, kundi sa tamang pagpili kung sino ang dapat manatili sa iyong buhay. Shoutout sa mga nanood ng Hanapin Mo ang Mga Taong Ito Kung Introvert Ka. Shoutout kay The Idol. Sabi niya, oo, sometimes introverts need someone to inspire us to be better person. At least one or two individuals who will put us in straight path. At ayon naman kay Marie the Lightworker, hi po Sir AP, napakaganda ng episode na to at napakaganda din ng paliwanag nyo. Para sa akin, hindi naman mahirap hanapin ang taong may same frequency, ika nga. Ngunit it took time for me to trust someone. Maraming salamat po Sir AP and have a blessed weekend. God bless. At shoutout din kay Zaldi Gaufo, Annalyn Granada, Ramlat, Cairo Den Adi, Renante Damgo, Jola Short Video, Pax Tumulak, Kati at kay Glenn Adversario. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like,
i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.